Aba. May ganon. Traidura naman ang laban dahil ang sinasabi ni alias Rene, binayaran daw siya ni Senator Risa para tumestigo laban kay Pastor Kibuloy, PRRD at VP Sara. Ako rin po. For 2 million pesos, babaliktad rin po ako. Nako, Repa, nagmumukha ka lang pera. At hindi niyo ba natatandaan na nag-oath taking kayo as witness? Makukulong kayo niyan. Hala, babaliktad lang, makukulong na. Ito na naman yung gusto kong baliktad. Tuwad tawag doon eh. Okay. Mainit to. Mainit to. Okay, mayroong provision sa revised penal code na pinaparusahan ang mga nag-o-offer ng testimonya kung alam ninyo na hindi totoo to. Perjury, in short. Oo. Hindi, iba yung Iba pa perjury. yun? Perjury, yung tao na nagtestigo. Yung tao na nag-offer, mayroon din. Parang bribe and the bribe taker and bribe giver. Parang ganon. So, kunwari, ginamit yung testimony niya ng isang senador para i-offer sa publiko, i-offer sa Office of the Ombudsman or whatever. Alam nila na hindi totoo, then may parusa yun. Isa yun. Isa yan. Oh. Tapos, of course, perjury naman on the part of the witness. So, kasi dalawa na yung statement niya. Yung original, yung second. Hindi sila magkatugma. So, one of them is a lie. So, kahit paano, pero yung second statement, hindi pa siya under oath. Yung first statement, under oath siya. So, right now, wala pang crime. Okay. Unless meron na siyang sworn statement at ito ay publicity na lang for that sworn statement. So, wala pang crime. Wala pang crime. Pero Under meron, oath yung diba? isa, yung isa hindi eh. Pero may chismis, di ba, na pakawala daw siya ni Kibuloy to distract the attention from the legal, Hindi kasi ako naniniwala sa distraction strategy eh. Because that works only for a short period and then lalabas na yung impormasyon na ganito yung nangyari. So, sandaling-sandali yan. Ang mas importante is, ginamit pa siya dun sa kaso ni Pastor. Pero buti na lang, wala na, adjourn na Congress. Otherwise, may magja-jump na, investigate this, investigate that. But would they investigate a senator?